Right. Yan, magandang buhay mga ka-iPro. Magandang tanghali po sa ating lahat and welcome sa another session natin ng Kwentuhan Session na kung saan ang topic po natin for today ngayong tanghali ay Cultural and Social Impact of Cooperatives. Pang matalino na naman ito. Tagal sir, papalalim Papalalim yung topic. Hindi ko alam kung saan ba nagagaling yung hugot na to sir. Iba ang researcher natin ngayon. So, ang lalim po ng topic natin. So, pang-cultural at yung mga pang-social na ginagawa, no? Ng cooperative na naiaambag sa atin. So, since Sir Gian, ikaw naman ang ating researcher dito. Sige, birahin na natin yan. So, ano ba yung unang impact ng cooperative sa cultural and social natin? Alright, sige. So, ang number 1 dito sa ating list ay pagsasama-sama or tinatawag natin ng community unity. Since cooperative tayo, so lahat ng members, bubuo tayo sa komunidad para magkatulong-tulungan doon sa ating common goals or common na objectives na gusto nating ma-achieve in the future. Parang mga example na sir, ano ba ang pwedeng maitulong na isang cooperative sa isang community or sa isang kanyang lokal na nasasakupan. So parang based sa din sa atin sir, sa research ay pwedeng magkaroon ng mga barangay clear up. So, parang pagtulong sa community. Yes, oo. I think last year ginawa rin tayo ba ang gumawa? Hindi, yung co-op natin na nasa Baguio, 'di ba? Ang Jeras ay gumawa ng doon sa palengke ng Baguio City. So nakitulong sila doon sa clear up, no? Pagdating doon sa nila. Paano naman dito sa atin sa iPro, Sir Gian? So paano naman tayong nakakatulong doon sa community unity na sinasabi po nila? So sa atin naman sir, long last time, parang pwede natin consider din sa yung mga financial literacy drives na ginagawa natin. Yung flow natin, no, yung financial literacy on wheels, no, which kinonduct po yun natin last year kung naalala po nating lahat. Well, syempre para din doon sa mga bago nating mga miyembro, no. Bakit ba sir hindi natin siya na-push ngayon? Ngayong taon. Bakit nga ba sir? Para masyadong maraming mula nung nag-convert tayo and naging noong naging medium sized ang ating pong cooperative, no, parang biglang ang dami ng mga paperworks na ginagawa. And as we know, ang iPro po is nakafocus pagdating sa education last year. Since last year din po, inactivate na natin yung ibang mga areas ng ating negosyo, just like yung sa credit operations natin dito sa iPro Cooperative. So parang yung time natin, no, parang sa pagda-divert into other businesses. So medyo hindi natin nagawa na uli yung flow na yon dahil takes time din, di ba? Para i-conduct siya and then ikot-ikot ka, no. Pero yun po yung ginagawa ng ng mga kooperatiba and katulad this year, may plano ka na ba, Chairman? Bago matapos ang taon. Bago matapos ang taon. So meron pa tayong fourth quarter, di ba? Ang isa sa minumungkahi ng isa po nating miyembro ay yung magpagawa nga ng raffle ticket. Na yung sa raffle ticket naman natin na yon ay para yung mga magpa-purchase ng mga raffle tickets na yon. So parang igagawa natin siya ng isang community drive, no? Yung mananalo ay yung part of the funds doon sa mga tickets po na yon ay gagamitin for community drives, di ba? Yung iba naman is para iparaffle doon sa ating mga miyembro para sa Pasko. Pero sabi ng member natin, wag daw Pasko, gawin daw ng after New Year para magamit po na pang negosyo ang mga mapapalanunan. Kasi syempre alam naman natin, di ba? Minsan kapag Pasko na, ang dami ng biglang ang dami na nating mga gastos or yung perang nakukuha natin ay panggastos na lang nating ginagawa. Kung minsan sir, di pa nare-receive yung pera. Ala na, ubos na. So, ayun po, no. Yes, kasi makikita rin po natin ito, no. Like sa mga local government units, di ba? Yung pagtulong sa local government units, katulad noong ginawa nila Sir Eric, kasama Sir Eric dito yung sa may Pacific. Ay, parang ano ba tawag dun, sir? With the help ng local government, di ba? Yung parang nag-release sila ng event doon na kung saan yung mga products ng mga different cooperatives ay showcase po nila sa isang mall dito sa Cabanatuan. Trade fair. Yung trade fair, no? So, trade fair only for cooperatives.
And sa October 5, magkakaroon po ng cooperative night dito sa Cabanatuan City, no? Na pangungunahan din ng local government, city government dito sa Cabanatuan City para mapagsama-sama yung mga cooperatives, no? And sigurado meron silang layunin doon na para makapagplano rin ng mga po pwedeng gawin sama-sama ng mga cooperatives dito sa sa Cabanatuan. So sa ganung pamamagitan po sa pagsasama-sama, no, doon tayo nagkakaroon ng community unity through cooperatives. Para sir, diba, para magkakilala yung mga members, yung mga part ng cooperatives din. Kasi ang parang main purpose din sir is magkatulong-tulungan lalo na sa mga difficult times. Yes. Diba? And especially para sa pagsuporta, 'di ba, doon sa lokal, no? Which is yung number 2 po natin. Actually, sir, yung trade fair, 'di ba? Parang kasama din siya. Actually, yun na yun, 'di ba? For local. Dahil yung mga local products and services kasi nakakalungkot lang dahil parang most of ng mga products natin dito is parang more import, 'di ba, sir? Yes, tama. Kung imbes na tangkilikin natin yung mga sarili nating products and services, bakit ang questions is mas na tinatangkilik pa natin yung mga imports na products. Diba? Which parang pwede namang ding i-sustain or meron din namang same purpose yung mga products natin. Nandito na din sa atin sa Philippines or sa country natin. And syempre, kasi nga po, 'di ba, when it comes to mga products, no, sa mga producers na cooperative, sir, 'di ba? Kung saan yung mga producers co-op po natin is nagpo-produce sila ng mga produkto na lokal dito sa atin, no, yung mga calamansi juice, yung mga pataba, etc., no, 'di ba, pinoproduce na rin dito ng mga cooperatives with the benefit sana, ang konsepto po is with the benefits na meron ang cooperative, especially yung wala silang tax exempt. Correct. Tax exempt. 'Di ba, since tax exempt po ang cooperatives, sana ang parang theoretically kung titingnan mo doon, kumpara sa isang kumpanya na merong tax at sa kooperatiba na walang tax, dapat sana yung paggawa natin ng mga produkto or pag-produce ng mga ng mga producers cooperative ng mga produkto ay dapat mas mura sana siya. Kasi wala nga silang tax 'di ba? Compared doon sa mga companies na merong tax pa sila, no? Considering na nagbabayad ng tamang tax, di ba? So, kung doon mo po titingnan, di ba, yung ceteris paribus na assumption natin, dapat sana mas mura yung mapoproduce ng mga kooperatiba, di ba, ng mga produkto. Mas mura yung mga mapoproduce ng kooperatiba. Siyempre, mas nakakaengganyo siya sa ating mga consumer na, uy, instead na dito ako bibili, doon na lang ako sa co-op bibili. Yes. Parang gano'n, no? So, that way, mas nasusuportahan po natin yung local na community natin. Kasi, di ba, balik na naman po tayo doon sa unang pamamaraan kung bakit or kung papaanong nabuo ang mga kooperatiba. Ito ay doon sa mga farmers, di ba? Na since matataas na yung mga bayarin nila, yung mga bilihin nila, nag-decide sila na sila na lang. Magtulong-tulungan tayo, ipatronize natin yung mga produkto ng bawat isa para nang sa ganun, sa mas mababang halaga, mas magbe-benefit tayong lahat, no? And then mas at the same time, sir, makapag-create pa rin ng mga job, di ba? Ibang pagtulong sa community. Yes, tama. Ng isang cooperative. And sabi nga natin last week, di ba? Ang mga natutulungan, majority ng cooperatives ay yung mga nasa rural areas. Correct. Tama. So, mas magpo-produce sila ng, syempre, kapag halimbawa, kalamansi juice, mas tinatangkilik mo yung mga kalamansi na nandun na lang sa mga farmers mo, di ba? So, sila rin, mas gagaan ang buhay nila kasi yung turnover, mas mabilis. Yeah. Tama. Since ang kooperatiba naman, walang tax. So, pwede mong medyo mas taasan siguro ng kaunti. Di ba? Doon sa pagbili mo. Doon sa ibang tao. Doon sa mga farmers natin, na mga miyembro ng kooperatiba, mas mapoproduce natin sila dito sa atin. Correct. Okay, so syempre ang next dyan, especially 'di ba yung sa mga farmers cooperative din, which na-discuss naman po natin ito nung mga last weeks, no? Yes. Na ang isa sa mga talagang ginagawa ng kooperatiba is nagbibigay sila ng kaalaman doon sa mga miyembro nila, katulad nga po doon sa Cub Seeds, no? Ng mga makabagong teknolohiya, mga makabagong mga pamamaraan, kung paano gawin ng mga farming, and marami pang iba. Kaya ang cultural and social impact din ng kooperatiba is number 3 ay yung edukasyon at kaalaman. Ito sir, no? Parang ito yung, tawag dito, hindi nawawala doon sa mga, napansin ko lang din sa mga past topics natin. Ang education and kaalaman talaga hindi siya nawawala, the awareness. Diba? Parang kasi number 1, parang ito yung reason na most ng mga people na siguro nire-neglect
Dahil parang ayaw ng pag-aralan ulit or ayaw ng siguro parang sa culture and nature siguro ng tao na ayaw nang mag-educate or madagdagan pa yung nalalaman sa isang bagay. So parang ito lagi talagang nandito, which parang siya yung number one din talaga na reason kung bakit dapat matutunan din ng isang bagay, which is yung sa education and kaalaman ng mga tao. Exactly. Well, kasi yan sir parang tagpi-tagpi na yan kung tutuusin kailangan mong malaman yung ugat kung bakit ganon, di ba? Kasi parang yes, nagpuproduce po ng mga edukasyon ng mga kooperatiba, nga lang kasi changing times din naman kasi siguro, di ba? Parang syempre right now ang gusto natin is yung mga makabago na, di ba? Yung even sa mga jobs, di ba? Parang yung mga VA, yung mga online jobs, diyan tayo, yung mga investments, yung mga, alam mo yun, mga mas advanced. Remote jobs. Well, since ganun na kasi talaga yung economy right now, di ba? Pero kasi, yes, ganun yung economy right now, pero lahat naman ng tao, kinakailangan nilang kumain. Tama. Diba? So may agree na co-op, di ba? Lahat din naman ng mga tao, kinakailangan nila yung bang hindi saklaw noong mga online na mga jobs na yon, no? Nga lang kasi syempre since trend, 'di ba? Ang trend ngayon is yung ganito, medyo pasosyal ang trending ng market natin right now. So tama ka, medyo nane-neglect and medyo nawawala na sa uso yung mga cooperatives din, no? Pero kung totoo katulad nung sinabi natin last week, yung mga transport na cooperatives, 'di ba? Lahat naman ng tao, yes, parang ang trend ngayon is magkaroon ka ng sarili mong sasakyan as early as you can. Pero lahat pa rin ng tao ay hindi naman basta-basta merong pangbayad. Yes. And the mga cooperatives ay nagpo-produce naman sila sa mga transport and electricity also. Diba? May mga cooperatives na mga electric cooperatives, no? Yung NECO ba ay co-op? Oh, di ba? Yung Nueva Ecija Electric Cooperative. Di ba? Yung mga ganyan, yung mga sa mga basic na pangangailangan. Nga lang, syempre, kinakailangan nga po natin doon ng yung mga mas makabago naman na kaalaman, no? Yes. Kasi nga, pag sinabi mo, di ba, sa mga nakikinig, no? Kila Ma'am Mayan, kila Sir EJ. Uy, Ma'am JD, hello po. Di ba, ayan, nasa makabago si Ma'am JD ngayon, di ba? Kasi pag narinig mong co-op, di ba, parang old school. Ganun ang mindset, ganun ang mindset mo kaagad Pag narinig mong co-op, ay mga matatanda yung mga nandyan, di ba? Pag narinig mong co-op, mga more farmers, parang ganun ang natin. So, yun yung mga kinakailangan nating baguhin din. Yes, which is yun ang parang kasi sir, di ba? Kuminsan yun yung mga nakasanayan kasi, which akala natin yun ang tama, pero hindi pala. Parang maraming ganun sir, maraming mga bagay na ganun. Like mga kauna-unahang mga ninuno, like sa mga pamahiin, di ba? Yes, correct. Mga traditional na way. Kaya mo na. Para nga sa kultura kasi nating Pinoy. Anyway, so doon na lang nga po tayo sa number 4. So, ang isang cultural and social impact natin is yung pagtulong sa mga mahihirap. Correct. So, katulad ng pagbibigay ng kaalaman, di ba? Ako, parang ang mga unang exposure ko, Sir Gian, pagdating sa cooperatives is sila yung mga nagko-conduct ng mga livelihood programs. Yung mga nagtuturo sa mga yung mga pagtatahe, paano gumawa ng yung mga rag, yung mga rag, yung mga basahan, yung mga bayong, mga potholders, ganyan yung mga parang una kong exposure sa mga cooperatives And sa mga farmers, 'di ba, yung parang kunyari, umani ka ng ganito, yung mga umani ka ng nyog, umani ka ng mais, ano yung mga pwede mong gawin doon sa mga pinag-anuhan nila, mga pinagbalatan, etc., etc. So, yung sa mga husk, paano yung mga pwedeng gawin dyan? So, yung mga yun, parang yun yung mga unang nasa isip ko when it comes to cooperative. So, syempre, aiding doon sa mga poor natin. Kasi, yun nga po, di ba? Sabi nga rin naman natin, ang cooperatives ay more makikita mo sa mga rural areas. Correct. Especially in the Philippines. And sa mga rural areas, ito yung mga underserved na market, no? Ito yung mga tao na ang mga bangko medyo hindi na mag-waste ng time. Sorry for the word, pero 'di ba? 'Yun naman din talaga siya. Hindi naman mag-waste ang time ang mga malalaking bangko sa mga simpleng mga sari-sari store, owners, sa mga simpleng merong negosyo sa bahay na tinatawid ang pamilya, yung mga magsasaka natin na doon sa pag-ani lang kinukuha yung
pampaaral ng kanilang mga anak. So itong mga underserved na market na ito naman talaga yung goal or yung ito naman talaga yung sineserbisyohan ng mga kooperatiba, no? Which is quite honestly, medyo mas mahirap talaga siya. Tama. 'Di ba? Kasi yung sabi nga natin sa number 3, yung education and kaalaman, 'di ba? Kaya nga ano rin ako sa mga rural banks, no? Kasi maraming mga programs ang mga yun eh, 'di ba? Katulad si Bro Joey, 'di ba? Yung mga pagpunta-punta nila sa iba-ibang lugar para para magbigay ng mga knowledge din, etc. So ayun, so pagtulong sa mga mahihirap kasi syempre meron na ba akong makakilala na Ang alam ko meron eh. Sige sir, magbigay ka. Iisipin ko yung pangalan. Sige. Dito ko sa atin, sir, example natin dito sa ginagawa natin sa cooperative. Ang program na meron tayo dito sa number 4, para may yung mga poor, ay syempre yung microfinance programs. Diba? Na-existing na sir, kagaya na sinabi mo kanina sa mga gusto magsimula ng negosyo, mga sari-sari store, mga nasa rural areas, dahil yun talaga mga kinikater ng mga cooperatives. Which yung mga underserved na community. Which para merong gusto mag-start ng negosyo, nga lang wala silang pang-start. So yun ang mga support na po pwedeng gawin ng isang cooperative para matupad or magawa yung mga gusto ng isang mga members or mga future members ng isang cooperative. Kaya sila nagjo-join sa isang cooperative. Correct. And speaking of yung mga livelihood programs, di ba? Ang isa pa, kung mas ininish pa natin yung market na yon, ang target talaga noon ay yung mga kababaihan, di ba? Yung mga kababaihan natin na mga nasa bahay. Well, ito yung before, di ba? Ngayon kasi syempre ang dami ng opportunity na meron sa market eh. Pero ang isa sa mga main targets ng mga cooperatives before sa mga livelihood is yung mga magigiting nating mga magulang na tumitingin sa kanilang mga anak na kahit papaano, kahit sila ay nasa bahay, inaalagaan yung mga anak nila para ma-build pa rin yung strong na family nila, no, ay binibigyan ng mga livelihood programs or mga kaalaman para nang sa ganun meron silang pamamaraan para kumita sila habang mga nag-aalaga or habang mga nasa bahay. So yan po yung isa sa mga last na impact ng cooperative is empowering yung mga kababaihan natin, yung women empowerment. Lalo ngayon, sir, no, parang kasi dati parang ang mga nagiging leader, di ba? For example, yun na, sir, parang for example sa women's empowerment. Yun yung mga na-observe ko lang din dahil pagdating sa leadership ng mga women's. Dahil before, parang kung may uupo sa isang position or sabihin natin president, parang most likely mga lalaki yan eh. Diba, sir? Parang namumuno eh. Parang yung naging culture. Pero ngayon, parang even mga babae talaga nagiging leader na, diba? Nagiging mayor ng ibang lugar, or president, diba? Kagaya dito sa atin. And sa mga, for example, sa mga lang din, sir, sa mga movies, diba? Kahit mga action movies eh. Mga magiging bidang, mas malakas pa yung mga babae kaysa sa mga kalaban lalaki. Hindi naman ito, sir, yung isang propaganda ngayon na ano yung sabi ng asawa ko sa akin? Ano ba yun, sir? Woke something? Woke culture ba? Sabi ng asawa ko sa akin. Na parang may propaganda daw na parang pinupush too much yung women empowerment. Well, hindi naman natin sinasabi na it is bad, no? Yeah. Pero syempre we have to maintain pa rin yung structurally ay naging okay naman na before. Tama. Na structure natin with the family. Hindi naman natin sinasabi na lahat naman ay merong mga role na dapat gampanan, di ba? So yun na lang siguro yung proper term na dapat natin gawin. Yes, we empower them, pero parang right now daw merong ano ba yung tawag doon? Yeah, propaganda siguro. May propaganda ngayon na parang baligtarin yung system. Na anyway, interesting topic in the future, pero ayoko kasing siyang i-discuss publicly. Pero yun po, no, yun yung isa sa mga magaganda na mga benepisyo talaga ng mga cooperatives. Again, hindi naman kasi ito po yung para doon sa mga kababaihan natin na talagang alam mo yon, mga career-oriented, di ba? Na talagang pupunta ng ibang bansa, magtatrabaho para sa pamilya, pupunta sa abroad, di ba? Na sila yung nagtatrabaho, sila yung nagiging main breadwinner, di ba? Pero yes, merong ibang market for that. But cooperatives, majority of the time, ang inaano nila is yung mga kababaihan natin na mga nasa na as magulang. Correct.
ay ginagawa nila yung trabaho nila. Tama. Parang any other option para nang sa ganon sila ay mabigyan ng kaalaman, no? Para makatulong sila financially doon sa pamumuhay ng pamilya The nila. family. Mm. Mag-fit din naman sir sa ano nila, parang personality. Ginagawa din. Dahil ano ba? Daming ano sir, di ba? Dami din nag-offer na ganun ng mga education or mga livelihood na programs niya. Which, talagang hahanap na lang ang mga kababayan, for example, or mga gustong matuto or magkaroon ng additional source ng income nila. Ng mag-fit doon sa kanila. Yes. Sobrang daming opportunities. Yes, correct. Kasi rin sir, no, kung titingnan mo doon sa ano, ewan ko lang din, pero halimbawa doon sa credit operations po ng iPro Cooperative natin, no, parang majority na pumupunta dito sa atin sa office ay babae. Oh, sir. Di ba, no? Yung mga nagpapa-member sa atin po dito, no, majority of them ay mga babae, no? And doon din sa mga loans ay sila yung may mga businesses, no, na nasa bahay nila. Di ba, mga kababaihan din. Yung mga yon. Siguro kasi yung asawa nila is outside. Tama. So, yan po yung isang impact talaga na nagagawa ng cooperative sa atin sa community natin. So, batiin mo na yung mga nag-message, sir. Alright, so meron mga nag-comment dito, sir. Meron tayong mga sumusubaybay, 8,000 to. Ayan, sila Ma'am JD. Hello, sir. Magandang buhay. Sir Jason Raagas. Ayan, magandang buhay po mga ka-iPro. Sir Joma and Sir Gian. Magandang Hello, buhay, Sir Jason. Magandang buhay po. And si Sir Jomar Domingo is watching. Uy! Si Chapter head. Chapter head. Brother. Pwede ba? Baka pwede ka ma-invite dito sa ating Oo nga. Sir, no? Magandang din sir to si brother dahil sa experience din niya, no? Dahil may business din siya. Oo. At saka especially yung since parang sinabi mo yung pushing kanina yung sa women empowerment. Ang ganda nung structure nila doon sa family nila, 'di ba? Ni Sister Berna. Nakausap ko Sister Berna a week, 2 weeks ago yata. After nung doon sa activity natin. Ang ganda nung naging sharing niya, especially doon sa sa family nila. Kung paano structurally ay makikita mo yung foundation na parang si Bro Jomar as haligi and then si Sister Berna as ilaw nung sa tahanan naman nila. Ayos. Magandang din sir, no? Makapulutan ng aral. Kaya nga, para hindi super pang matatalino na naman itong mga topic na Lumalalim. Kahirap magbigay ng topic ni Sir Gian. Iba yun. Sisikapin natin mag-iba Sir. Or baka sir, meron sila mga pwedeng i-suggest. Oo nga po, mga ka-iPro, kung meron po kayong mga suggestion para sa mga pwede nating maging topic dito sa ating kwentuhan session, very much appreciated po yan, no? Para nang sa ganun, makita naman natin kung ano po yung gusto talaga ninyo na mapag-usapan natin. So message lang po kayo dito sa ating Facebook page para po nang sa ganun next week. Every Wednesday, meron po tayong kwentuhan session. Magkita-kita po ulit tayo next week para po doon sa, hopefully, ang topic ay magiging, ay based na doon sa sasabihin po ninyo. Tama. So, Gian? Alright. So, ayan. Mukhang wala naman ng sa atin, sir, no? Yeah. Okay, so hopefully kahit paano, kahit medyo malaking yung topic natin, yung meron ko pa ito yung insights sa ideas, dahil yun naman talaga ang magiging role o purpose ng isang cooperative, sir, no? Lalo na nga dun sa mga underserved na community, which malaking impact ang isang cooperative doon. So hopefully sa mga nanonood natin and sa mga makapanood pa nitong recorded na videos natin, sir, no? Dahil nasa Facebook lang naman siya, and ina-upload natin doon sa ating YouTube channel. Okay? Para nang sa ganun, babalikan or yung mga past na videos natin or live sessions is mapanood nila yon, magkaroon ng ideas doon sa mga topics na ating tinatackle every Wednesday. So yun. So hopefully may nakuha po tayong ngayon insights. And sir, last na, no? Parang culturally din naman and socially, isa lang naman po ang impact talaga ng cooperative from the word itself, 'di ba? Cooperative, 'di ba? To cooperate for everyone, sana magkaroon tayo ng kultura ng pagtutulungan, parang yung bayanihan natin. And socially, na para sana doon sa atin lahat sa community natin is matanggal yung pagkakaroon natin ng crab mentality ba? 'Di ba? Na parang ako dapat ang mauna, ako dapat ang magaling, etc., etc. Hindi na. Wala. Parang nakakapagod na 'yon sa totohanan lang sa buhay natin ngayon. Mahirap na 'yung buhay natin nakikipagpaligsahan ka pa.
Mahirap na nga buhay natin, tinatapakan mo pa yung iba, di ba? Tama. Parang gusto mong pang unahan, mauna, etc. Parang hindi na yon. Parang life is too short para i-spend natin yung buhay natin sa mga ganong kind of culture. And yung socially ay ganun yung pakikitungo natin. No? So parang ang cultural and social na tulong na sana meron ang isang kooperatiba is for really para sa lahat na magkatulong-tulungan. Yes. And hopefully with that cooperation is makuha natin yung kasaganaan ng buhay na gusto nating lahat. Dahil parati po nating tatandaan, ang kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan. Yun lang po. See you po next week.